pag-ibigang ating matutunghayan. Makakasama natin si Ginang Shane Brioso, isang guro ng Filipino mula Maynila na hindi lamang minahal ang kanyang bukasyon, kundi pati ang isang lalaki mula sa Abra. Sa halip na bumalik sa Maynila pagkatapos ng kasal, pinili niyang manatili sa Abra upang ipagpatuloy ang kanyang pagmamahal sa pagtuturo. Samantala, ang kanyang asawa ay isang bumbero na nakadestino sa Maynila, kaya kasalukuyan silang nasa long-distance relationship ngayon. Paano nga ba pinagsasabay ni Ginang Brioso ang kanyang propesyon bilang isang guro at ang hamon ng pagmamahal sa kabila ng distansya? Alamin natin. Magandang araw po, Ginang Brioso. Maraming salamat po sa pagpapaunlak ng aking panayam. Bago po tayo magsimula, mangyari po bang magpakilala po kayo para sa ating mga tagapakinig. May magandang araw sa inyong lahat. Ako si Ginang Royerty Brioso, 27 years old, mula sa Manila, na nakatira ngayon sa Macray, Bangged, Abra. Nagtuturo sa Divine Word College of Bangged. Senior high and junior high school po ang aking tinuturuan. Filipino, social studies, and values education ang aking tinuturo sa Divine Word College of Bangged. Maraming salamat po sa inyong pagpapakilala. Ngayon po, kailan niyo po ba naisip na gusto niyo pong maging isang guro sa Filipino or sabi mo nga po kanina? Naisip ko maging isang guro kasi una sa lahat nakikita ko yung educational system ng Pilipinas na kulang sa kaguruan at hindi man natin masasabi na kalakihan ang sweldo ng isang guro at may kataga nga tayo, hindi yumayaman, walang yumayaman sa pagiging guro. Tanging ang magiging puhunan mo doon ay ang iyong boses at ang iyong kakayahan, lakas na loob bilang isang guro. Naisip ko maging isang guro kasi nasa mother side ko ay puro teacher. Yung kapatid na mama ko ay teacher siya, elementary teacher, public teacher sa Mindanao. Then yung lola ko, ganun din, teacher din siya, maging yung mga kapatid ng sa father side ko, teacher din siya sa Cagayan, elementary teacher sa Cagayan. So, doon ko naisip na, i-try kong maging isang guro. Pero bago ako maging isang guro, nag-take ako ng isang course na nursing. So, sa matutunan, hindi naman talaga first choice ko ang education. Pero, dahil nga pinaparal lang ako noon, no choice ako kundi sundin yung pinapa ko sa aking kurso nang nagpapaaral sa akin na nursing ang kunin ko. So, dumating sa point na parang hindi ako nasiyahan sa kursong kinuha ko. Sobrang yung struggle ko dun sa course na yun. Kaya, nagpasya ako na aminin sa aking nagpaparal sa akin na mas gusto kong kunin kung ano sa puso ko at binigay naman nila sa akin na mag-take ako ng education, which is yun nga 4 years course sa tapos ko lahat, thesis and practice teaching. Umpisa pa lang po, sabi kayo magbibigay ng lesson sa atin ni ma'am. Kaya ngayon ma'am, tatanong po ulit kita kung ano po yung pinakang gusto ninyo sa pagtuturo bilang isa. Ang pinaka-gusto ko sa isang pagtuturo ay yung nakikita ko na isa sa buhay ng isang estudyante, yung aking itinuturo. Lalo-lalo na yung mga moral virtues. Kasi lahat pwede mong matutunan, pero ang pangaral at aral kasi mahirap matutunan yan. Unless na lang kung talagang nasa pamilya ka na talagang isa sa buhay yung mga magandang asa. Ayan. Ngayon po ma'am, dadako naman po tayo sa kwentong pag-ibig. Okay. Matapos po yung kinasal kay Sir Edward Taha,
bakit po kayo nakapag-desisyon na manatili or magturo po dito sa Abra imbis po na nasa Manila? Okay, salamat sa magandang tanong na yan. Napakagandang tanong. Sa totoo lang, kung ako tatanungin kasi, hindi naman hindi tungkol sa salary. Kasi kung salary talagang pag-uusapan, mababang sahod ng isang guro, lalo na kung hindi pa lisensyado. No? Pero dahil nga, syempre, na para na rin siguro, hindi lang sa trabaho, kundi para makilala ko na rin ang environment niya, ang aking asawa, at saka mas magkaroon ako ng social, tawag dito, yung mga more on traditions. Kasi sa Manila, puro modern dun, kumbaga, naano na ako, dumating sa pinagsawa na ako na, 2 years na ako sa pagtuturo ng mga ganitong bagay. Unlike dito sa province, na ang laki yung impact sa akin na kapag gagawa ka kapag may mga event is more on traditional dance, yung mga ituturo mo, ganyan, yun lang. Maraming salamat lang. Ngayon po, ngayon talaga gusto na tayo natako sa buhay pag-ibig ni Ma'am Shane Piloso. Paano po kayo nagkakilala? Okay. Medyo, pero sige. Nagkakilala kami sa Manila, syempre. Doon ako sa Manila. And doon siya nagtatrabaho magkalayo naman kami sa part ng Manila kasi ako sa Cavite, siya is sa Metro Manila. So nagkakilala kami sa review center sa Philippine Normal University School of Teachers talaga yon. Well, actually, hindi ko naman ini-expect na talagang mangyayari sa amin itong na to kasi sa dami-dami ng teachers doon o ng mga nagre-review, dumating sa point na nagkaroon ng first General Assembly, siya yung nakatabi ko. Until nung second, third, siya at siya pa din. Wala kasi kaming, kumbaga doon sa represent, walang seating arrangement. Halo-halo yung sa malaking review, halo-halo. Siya yung nakakatabi ko. Unexpected talaga yun. Hanggang sa, yun na, yung sabi niya na mas gumagaan yung loob niya sa akin pag nakakausap niya ako, lalo sa review, ganon. Parang nagkaroon kami ng motivation sa isa't isa or inspirasyon sa isa't isa na bakit hindi na lang pag-usapan yung tungkol sa review, yun. Ayan, kinikilig na ba ang lahat? Pero hindi pa dyan natatapos ang kwentong pag-ibig ni Ma'am Shane. Kaya tatanungin naman natin siya kung ano ba yung mga katangian na nagustuhan niya sa kanyang asawa. Kung katangian, hindi kasi ako more on katangian, ugali. Okay, ugali. Yung asawa ko kasi, base sa kwento niya, panganay siya sa magkakapatid. Tapos, nung time na nakilala ko siya is, tawag dito, sakto na parang kakaanan lang ng kanyang father noon. So, parang nandun yung isip ko nga na very responsible siya as a panganay sa magkakapatid. Tapos, yun nga yung sabi niya na parang ang ano ko pa na mawalay o mahiwalay sa kanyang magulang nun. Pagkatapos niya daw kasi ng mag-aral yata, umuwi siya ng Manila para magtrabaho. Yun yung kwento niya Kaya parang doon ako na-inspired na sana napapalayo at nakakaya yung ganung hirap. Yun, doon ako parang naantig sa kanya na nakaya niya yung pagiging sa amin niya. Yun lang. And guys, ang ganda ng mga kwento ni Ma'am, kung mga katangian niya na nakita sa kanyang asawa. Kaya kayo guys, pag magre-review kayo sa Manila, baka doon nyo talaga mahanap yung Forever. Ang inyong forever. Base nga po sa nabanggit ni Ma'am na parehas silang nagne-review as guro, pero ngayon si Sir ay BFE. Ma'am, ngayon, ano po yung naging
susi po na maging matibay ang inyong relasyon kahit po na magkaiba kayo ng marami. Kahit saan naman natin tingnan, ang pinakamahalaga talaga sa isang relasyon ay ang good communication. Magkalayo, magkalapit kayo, dapat meron kayo laging pag-uusap. Kahit huwag yung palalampasin yung araw na hindi kayo nag-uusap, lalo na pag LDR kayo. Based on experience, na magkalayo kayo, huwag yung palalampasin kahit may sama kayo ng loob, kahit simpleng chat lang. Sana yun, yun yung mamutab sa inyo. Good communication skills and tiwala pa rin. Ako ng tiwala kasi mahirap ibigay siya, lalo na kung magkalayo kayo. Andun yung pangamba mo na, ay, ito ganyan. Ito kasi sabi niya, syempre, kapag pinurse mo yung isang lalaki na pilitin na kailangan mo ng evidence, lalo lang siya nagala. So, siguro, more on ano ka na lang, parang, hindi ko lang sasabi na huwag masyadong emotional intelligence, pero, unawain, no? Magkapalang unawain sa isa't isa kung ano yung sitwasyon. Kung ang trabaho niya ganito, kasi siya may panggabi, unlike sa teacher umaga lang. So, mahirap talaga. Bukod sa LDR kami, yung oras namin sa isa't isa, yung matutulog na lang siya, ako gising pa, yung time naman niya namin sa papasok siya sa work, ako patulog na. So, mahirap sa akin bilang isang guro. Minsan, ang uwi niya pa dito is occasionally lang, gano'n. Diba? So, mahirap sa akin. Pero nakakaya ko kasi yung good communication skills and the word trust. Ayan ha, makinig kayo sa mga payo ni Ma'am. Sa lahat ng mga LDR dyan, na magtiwala at yung pagiging bukas na komunikasyon ang magiging susi ninyo para magpatibay ang inyong relasyon. Ngayon, Ma'am, paano nyo po, yun nga, paano nyo po pinapanatili na kahit magkalayo kayo ay matibay pa rin yung relasyon ninyo at mabuti pa yung komunikasyon? Ano, tawag dito, ganito, inumpisan namin sa chat muna bago kami magkaroon ng call. Kasi kapag nag-call ka agad, hindi mo naman masasabi kung siya ay available or hindi mahirap na baka ma-distract mo siya sa work. So, kung chat ako sa kanya na, hello, kumusta araw mo? Then, pag nag-reply siya, hindi, ayun. Pag hindi siya available, hindi ko siya gagulawin. Basta mag-leave lang ako ng message. Ganon. So, hindi sa kanya, sasabihin niya sa akin na, mami, busy ako sa work. No? Iintindihin ko yun. So, inaalam din namin yung time sa isa't isa kung paano kami makakapag-usap. Pero may time din na hindi kami nakakapag-usap kasi nga yung oras magkaiba talaga. So, yun lang talaga ang ano nyo is yung malaman nyo yung tiwala. Mahirap talaga pero kailangan gawin. Maglaan ng tiwala at oras na rin. Yun, quality time. Kahit na anong mangyari, quality time. Then, bukod sa trust, communication, quality time talaga. Ay, salamat, Ma'am. Ngayon nga po, ayun nga po dahil nga po LDR kayo, alam kong malaking pagsasakripisyo ito. Pero ano po ba yung pananaw po ninyo na sakripisyo para sa isang relasyon ninyo? Ano? Paano yung pananaw po sa sakripisyo ito para sa inyong relasyon? Kasi di ba magkalayo po kayo? So, ano po yung nakikita nyo kung pananaw bakit ganun yung sakripisyo na kahit magkalayo kayo? Ayun. May iwan ako isang simple pero makabulat. Sabi nga natin, nasa Manila ang pera, pero nasa probinsya ang saya. So, yun yung lagi ko naiisip kaya nga sinabi ko kanina, kung salary lang pag-uusapan, hindi ako mag-i-stay dito. Kasi, ang probinsya ay simpleng pamumuhay lang. Pero, very challenging sa akin na siguro kasi nga, marami akong kailangan i-adjust Uno dito yung mga pagkain, mga kinakain, ganun. Exotic foods, ganyan. Yung salita na Ilocano, hindi kasi ako masyadong nakakapagsalita pa noon. Pero, paunti-unti na-adapt ko kasi nga sa pamamagitan ng good communication na rin. Tapos, yun nga,
basta lagi mo na lang isipin na may tiwala yung asawa or yung taong kasama mo para hindi kayo magkaroon lagi ng bangayan. Unawain ng bawat isa. Yan, tama naman talaga kasi yung, kaya nga kayo nagdalayo kasi para naman po sa kinabukasan. Oo, kinabukasan. Para sa pamilya niyo, sa inyo. Ngayon, ma'am, ano po ba yung pinakamahalagang aral na natutunan niyo mula sa inyong profesyon at sa relasyon? Okay. Unahin ko muna sa isang profession mo. Kasi, syempre, bago mag-asawa, profession ko muna, di ba? Sa profession ko, ang pinakamahalagang aral ko na natutunan ay habaan ng pasensya. Yan, bilang isang guro, habaan mo ang pasensya mo kahit anong mangyari. Kahit anong inis mo sa isang bata, wag kang mananakit. Yun lang. Tapos, syempre, lagi ka magkakaroon ng gintong aral o gintong butil sa mga lessons mo na ituturo. Kasi, kahit na anong ganda ng topic mo, kung ang bata ay walang naiintindihan na aral doon sa tinuturo mo, or hindi sasabi laging ng tinuturo ay may applicable, pero sana isama natin yun na maging applicable sa pang-araw-araw nilang gawain o pamumuhay yung tinuturo mo. So, lagi ka mag-iiwan ng aral. Like, for example, kasi ako as a teacher ng social science or araling panlipunan, lagi kong pangaral sa kanila is yung sa Confucianism na kung ayaw gawin sa'yo ng kapwa mo, wag mo din gagawin sa kanila. Yun kasi yung moral virtue ng Confucianism. So, ganun ako. Lagi ako kumukuha ng mga kataga sa bawat lessons na tinuturo ko. Hindi naman lahat ng bata i-apply yun, pero at least may mga ilan, kahit 3 man yan o 4, magandang na rin yun, magandang simulain na rin yun para maisabuhay ng isang bata, lalo na kapag yung turuan mo is grade 7, hindi maiwasan talaga na mag-upulit yung mga yan. To the point na sasagarin ka pa. The more na sinasaway mo kasi ang bata, the more kang iinisin at gagalitin. Yun ay based on my experience. And for the senior high naman, just let it be. Kung nag-iingay man ng sobrang malakas, doon lang siguro. And set a boundaries to your students. Kasi mahirap ang panahon o ang henerasyon ng kabataan ngayon. More on gadgets sila. So parang ang magiging turing nila sa'yo ay tropa-tropa lang. Yun lang po, ma'am. Yun naman po, ma'am, sa relasyon po. Ano po yan. yung natutunan po? Pinakamahalagang aral. Pinakamahalagang aral ko sa relasyon ay tawag dito. Tiwala, yun, tiwala. Basta tiwala talaga, hindi mawawala sa itang tiwala. Kasi, sabi nga nila, hindi mo masasabing mahal mo ang isang tao kung wala kang tiwala. Mas madali kasi sabihin na mahal mo yung isang tao, pero in words of tiwala, yun yung mahirap natin ibigay kahit naman hindi ka relasyon, di ba? Kahit mga kaibigan natin, the word tiwala or trust, hindi natin agad-agad may ibibigay unless kung matagal mo nakakasama o minsan yung matagal mo pa nakakasama, hindi mo pa siya napagkakatiwala agad-agad. May mga instances na gano'n. Kasi ang word na tiwala talaga ay kailangan natin ingatan. Para siyang para siyang baso na babasagin, na kapag nabasag siya, kahit lagyan mo ng mighty bang scotch tape yan, hindi naman na pwedeng gamitin pa kasi nga tulo, aapaw, di ba? Ang mga basag na babasagin. So, ganun ang tiwala. So, mahalagang ingatan at ilagay lagi sa relasyon ng tiwala at quality time. Yan. Narinig niyo naman siguro lahat ng mga mensahe ni ma'am. Sa lahat ng mga guro si ma'am, mga estudyante ng guro si ma'am. Gusto ko magpakabalik kayo. Napakaganda ng mga sinasabi ni ma'am. Marami kayong matututunan. Ngayon ma'am,
As guro, as teacher, alam ko po may mga karanasan kayo hindi makakalimutan. Di ba? Bahagi po. My God! Dito, baka dito na umiyak. Karanasan saan? Sa pagiging guro-guro. Oh my God! Ayan. Sa pagiging guro, first year of teaching ko, I'm teaching 16 sections, senior high school sa Manila. So, para na rin ako nagturo sa public kasi 16 sections yon. Ang isang section na hinahawakan ko is ang student doon is 50, pero malaking classroom siya University siya, so hindi may iwasan ng malamig population. I experienced na wala pa akong magamit na laptop noon. Di ba? Imagine. Kasi, gaya nga ng kwento kanina, is pinapaaral lang ako. Nung pinapaaral ako ng tita ko, wala akong magamit na laptop. So, na-survive ko lang yung thesis ko, gawa ng tawag dito, working student ako noon. So, pupunta ako ng library, ganyan. O kaya naman, nag-a-assist ako dun sa secretary ng assistant director, ganon. Para lang maitawid ko yung thesis ko, research ko. Doon na rin ako nakikigamit ng desktop. Then, pag uwi ko ng bahay, doon na ako gumagawa ng hindi na ako gumagawa ng mga gawain school pagdating sa bahay. So, more on work na ako pag nasa bahay. Pero minsan, di rin may iwasan na hindi gumawa ng gawain sa school. Kaya yun. So, nag-umpisa ako magkaroon ng siguro ng ng laptop is nung first salary ko na ng first year of teaching ko noon. Talagang nag-loan na ako noon. Kaya yung laptop ko is very sentimental value sa akin kasi yun yung katas ng unang sahod ko nung nagtuturo ako. Tapos maiyak-iyak ako nun kasi pag teacher siya, syempre di mawawala mga paperwork. 16 section, imagine mo na mag-check ka ng sadamakmak na papel. Section ng 16, pero pag binilang mo yung papel na check mo, 50, times mo yun sa 16. Sobrang dami. Hindi lang test paper na checkan mo, written works, lahat. So, sobrang hirap sa akin noon. Siguro natutulog na ako mga alas noon. Pero hanggang ngayon, yun ang realization ko na i-survive ko, sawa ng Diyos, yung 16 section na yun, yung first year of teaching ko. Ang aral ko natutunan doon is never give up on your dreams as a teacher. Mahirap maging isang guro. Totoo na sinasabi nilang hindi ka yayaman sa pagiging guro. Totoo yun. Kahit 3 years na ako, totoo. Unless kung may part-time ka or tawag dito, iba ka pang pinagkakakitaan bukod sa pagiging guro. Baka sakaling dumagdag yung mo o yumaman ka or makapangasawa ka din yung ganon. Then, second year of teaching ko, ayun na, junior high school. So, parang nag-align na siya doon sa natapos ko na secondary education. Kaya, sabi ko, etong third year of teaching ko, parang nag-combine na. Medyo na ako na nagkaroon ng lito kasi parang hirap pala kapag nag-mix na yung experience mo first and second, nag-combine siya ngayon, tapos sabayan pa ng lengguwahe o nung pakikipag-usap mo, mahirap. At dami ko adjustment ko yung third year of teaching ko, lalo na nung lumipat ako dito sa Abra kasi hindi lahat ng bata marunong mag-Tagalog. So, talagang inaral ko minsan, dumating pa sa point na pinagtawanan nila ako or pero sabi ko, correct me if I'm wrong, student, kasi galing ako sa Manila. So, naintindihan naman nila. So, ang kailangan mo lang talaga bilang isang guro ay ipaunawa din sa kanila yung sitwasyon mo bilang isang guro at yun nga, intindihin din yung sitwasyon nila.
kapag nagturo ka sa kanila. Yun lang, Ma'am Mela din. Napakagandang experience naman po talaga niyan, ma'am. Kaya sobrang nakakatuwang pakinggan yung mga mensahe mo. Kasi sobrang galing yung flow ng pagsabi niya, parang kabisado. Alam mo, parang talagang may script. Pero wala po tulong script, ma'am. As in, nanggaling talaga lahat kayo, ma'am. Kaya ngayon, ma'am, kayo po, di ba, tampo 29? 27 lang. Sorry, 27. Yung mga pag nasa 25 pataas, di ba, sinasabi nila na ayun na yung time na parang magpamilya, Oo. ganyan. Pero ngayon, ano po yung pangarap nyo po sa inaharap para sa magiging future family o magiging pamilya po sila? Pangarap, syempre, kung may pangarap man, syempre kailangan pinaghihirapan yun. Sa ngayon, in terms of magkaroon ng anak, wala pa muna kasi nga, mahirap ang buhay eh. Mahirap ang ngayon, mahirap kumita. Lalo na kapag teacher ka, di naman kataasan nga. Ipon muna. So, family planning din kami, mag-asawa. And then, syempre, pinagpapasuggest namin ng lahat. Yun din, magkaroon ka ng tiwala. Lagi mong, kasi ang mantra ko, God will provide, which is totoo. Kahit na kinakapos ako minsan, meron at meron dumadating. Ganon. Kaya nga sabi nila, lagi lang tayo magtiwala sa Panginoon Diyos dahil lagi naman tayo ng ginagabayan at binibigyan ng mga unexpected na blessing. Ayun, ma'am. Ano po yung mapapayo po ninyo sa mga guro o magiging guro at sa mga nasa long distance relationship? Ayun. Ang may papayo ko sa mga kapwa kong guro ay tawag dito, magkaroon kayo ng mahabang pasensya o pag-unawa sa inyong mga tinuturuan. Yun lang. At bigyan niyo lagi ng pangaral ang mga estudyante. Hindi naman maiwasan talagang magalit. Totoo yun. Hindi talaga maiwasan ng isang guro magalit. Normal yun sa isang teacher. Pero wag sobra kasi uso na ngayon ang lalo na dito kalampag. So, I think once napakalampag na rin ako, kung labasan nyo yun, values teacher ata. So, feeling ko ako yon. Feeling ko lang kasi nag-iisa lang naman akong female values teacher sa amin. And yun nga, mahirap kasi kapag, lalo na pag yun, yung mga ganong subject ang tinuturo mo, values. Hindi mo maiwasan na mag-control ng anger mo eh. So yun, kailangan mo talaga ng mahabang pasensya. Sa relasyon naman, LDR, ayun, good communication skills. Hindi mawawala ang pag-uusap dapat. Kahit magkagalit kayo, huwag yung palalagpasin na hindi kayo nag-uusap. Kasi pag lumagpas na, yun na. Baka humanap na ng, humanap na ng, tawag ito, iba. Sabi nga, pag nabali ang sanga, humahanap na ng iba. So, bilang isang teacher, siguro, yun, pagpalipasin na hindi kayo nag-uusap kapag magkalayo sa relasyon. And put God in the center of the relationship. Tiwala sa Diyos, ipagpasa Diyos niyo palagi. At syempre, sabayan na rin ng dasal at gawa. Yun. Sobrang grabe yung mensahe ni Ma'am sa atin, no? Kaya sa mga magiging guro o sa mga guro dyan, kaya at lagi nyung take note yung sinasabi ni Ma'am na habaan pa ang pasensya sa mga estudyante. At sa mga nasa relationship na mahalar na sa long distance relationship, huwag niyo pong kakalimutan yung tiwala at good communication skills, sabi nga nila siya. Ayun, ma'am, ang pamuli po namin, alam kong inaantay ito ng mga nakikinig at nanonood. Ano po ang inyong mensahe sa inyong asawa? Mensahe ko sa aking asawa,
Ingat ka palagi. I miss you. Lagi lang ako nandito para sa'yo kahit magkalayo tayo. My God, naiyak ako. Sana dumating yung time na magkasama na rin tayo kasi mahirap. Mahirap na magkahiwalay sa isang magkarelasyon lalo na kabago-bago pa lang. Yun lang. God bless you. Yun na rin. God Kinikilig bless pa you ako all. lahat. Kasi ako kinikilig na ako dito. Kaya ayan, ma'am, maraming salamat po sa Okay. napakaganda at nakaka-inspire na message para sa lahat, para sa amin. Kaya maraming salamat po sa pagbabahagi po ng inyong kwentong pag-ibig at kwentong pag-ibig po. Maraming salamat. Okay, thank you Ma'am Meladel. God bless you all. Tunay nga ang kwento ni Ginang Brioso ay patunay na ang pagmamahal, maging sa propesyon o sa isang tao, ay nangangailangan ng dedikasyon, sakripisyo at walang sawang pagsisikap. Sa kabila ng distansya, napapanatili nilang matibay ang kanilang relasyon dahil sa tiwala at pangunawa, gayon din sa kanyang pagiging guro. Ipinapakita niya na ang pagtuturo ay hindi lang isang propesyon kundi isang bukasyon na muhubog sa hinaharap ng ating kabataan. Sa lahat ng mga guro at mag-aaral, pati na rin sa mga nasa long distance relationship, sana ay naging inspirasyon sa inyo ang kwento ni Ginang Brioso. Maraming salamat sa inyong pakikinig at hanggang sa susunod nating panayam.